Ang huling bantay. Hindi lahat ng gusali ay iniwan. May mga lugang na naghihintay. Ang kwentong maririnig mo ngayon ay hindi katang-isip lamang. Kung ikaw ay mahina ang loob o madaling matakot, mas mabuting wag mo na itong tapusin. Ito ang kwento ng Huling Bantay. Normal sa simula, parang nagkukwento lang. Tahimik ang barangay San Isidro tuwing hating gabi. Hindi yung tahimik na payapa, kundi yung katahimikang may nakamasid. Ako si Ramon, 32 taong gulang. Walang ipon, walang choice. Kaya tinanggap ko ang trabaho bilang bantay ng isang abandonadong ospital. Sabi nila, madali lang. Sabi nila, ligtas. Hindi nila sinabi na may natitira pa pala roon. Unang gabi ko pa lang, may mali na. Naamoy ko ang kalawang at kasunod nito ang amoy ng nabubulok na laman. May bakas ng paa sa sahig. Hindi alikabok, hindi putik. Dugo. Sinundan ko ito hanggang emergency room. May wheelchair sa gitna at may nakaupo. Babae, nakatalikod, basa ang buhok. Nang humarap siya, wala siyang muka. Bantay ka rin ba? Bulong niya. Biglang namatay ang ilaw at nagsimula ang sigawan. Mga iyak, mga tawa, mga boses na hindi dapat sabay-sabay. May humila sa paa ko, may kumagat sa binti ko. At bago ako mawalan ng malay, may bumulong sa tenga ko. Hindi ka makakaalis. Nagising ako sa guard room, umaga na. Akala ko panaginip, hanggang makita ko ang uniforme ko, puno ng dugo at bakas ng maliliit na kamay. Sa record room, may isang folder na nahulog. Case number 1994-06-17. Pangalan ko, edad ko, at petsa ng pagkamatay. Ngayong gabi. Hindi nila ako pinatay agad. Ipinakita nila ang ginawa nila sa mga bantay bago ako. Mga kuko, pinunit. Mga bibig, tinahi. Mga paa, pinutol habang buhay pa. Hindi para patayin, kundi para walang takas. Tuwing may namamatay, lumalakas ang ospital. Unti-unti akong nanigas. Ang balat ko naging abo. Ang sigaw ko, naging bulong. Ngayon, sabi ng babaeng walang muka, ikaw na ang bantay. At kung naririnig mo ito ngayon, hindi aksidente. Kapag may naamoy kang kalawang, kapag may narinig kang katok, kapag biglang lumamig, huwag kang lilingon. Dahil kapag ginawa mo, makikita mo ako. Nakatayo sa dilim, nakauniporme, at sasabihin ko, malapit na akong mapalitan. Ito ang Miss Liz Creepy Stories. Matulog ka na, kung kaya mo.
Kung bago ka lang sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod pang totoong kwentong katatakutan.